Maraming salamat sa pagsama sa akin ngayong gabi. Salamat sa pag-imbita sa akin. Sisimuyan ko ito sa pagbasa ng isinulat mo halos 2 taon nang nakalipas at iko-quote kita. Para sa maraming kabataang Jews, ang Oktubre 7 ay sumasagisag sa matinding pagkawala ng tiwala sa pamahalaang Israeli. Sa isang banda, niyayakap ng komunidad ng Druze ang mga tao ng Israel at niyayakap din sila ng mga tao ng Israel. Ang mga trahedyang parehong naranasan ng mga mamamayang Hudyo at Druze ay nagbubuklod sa atin bilang isang nagdadalamhating pamilya. Patuloy pa rin kinokontrol ng pamahalaan ng Israel ang mga Druze gamit ang nation-state law at batas ng Kamenetz. Ang mga batas na ito ay isinasantabi ang mga Druze at lalo silang inilalayo sa lipunan ng Israeli. Ngayon, ito ang iyong mga salita. Ngayon, tatalakayin natin ang mga batas na yon ng mas detalyado mamaya. Pero una sa lahat, ganito pa rin ba makalipas ang 2 taon ng karanasan ng mga Druze sa Israel na yon? Sa kasama ama ang palad, iyan ang katotohanan tungkol sa kalagayan ng mga Druze sa Israel sa 2026. Nakakalungkot talaga na gaya ng sinabi mo sa simula na meron pa rin kaming pakiramdam na parang nasa antas pa rin kami ng tipan ng dugo. At hindi talaga kami nakalipat sa tipan ng buhay. Tulad ng dati, gusto namin maging ganon. At ito ay talagang nakakasama at masasabi kong nagpapahirap. Kapag nararamdaman mong naalala ka lang ng estado, kapag nagsasakripisyo ka, kapag nasa unahan ka ng laban, at kapag meron ka lang mga sundalong namatay sa unahan ng laban. At lalo nitong pinapahirap para sa mga kabataan henerasyon na patuloy ding nagtatanong tungkol sa kanilang kinabukasan sa estado ng Israel. Kaya meron kaming ganitong pakiramdam na sa isang banda, kami ay ganap na nakikiisa at bahagi sa ilang aspeto ng lipunang Israeli, lalo na sa mga puwersang pansiguridad kung saan nakikita namin ang aming sarili bilang mahalagang bahagi ng lipunang Israeli at ng estado ng Israel. Samantalang sa kabilang banda, patuloy naming nararanasan ang diskriminasyon mula mismo sa estado. Tulad ng nabanggit mo, ilan sa mga diskriminasyong batas na ipinasa ng kasalukuyang pamahalaan at ng mga naunang makaka ng pamahalaan ay talagang nakaapekto sa komunidad ng mga Druze. Kaya saan ba nararanasan ng karaniwang Druze ang diskriminasyong ito sa kanyang araw-araw na buhay? Ibig ko sabihin, wag na muna nating pag-usapan ng tungkol sa mga halaga, ang pakiramdam ng pagmamay-ari sa estado o kung ano paman. Gusto kong dalhin ito sa realidad ng araw-araw ng isang Druze. Saan ba nararanasan ng isang Druze ang diskriminasyong ito? Sa tingin ko, may 2 antas ito. Meron kang isang antas na may mga batas, mga deklaratibong batas tulad ng nation-state law, kung saan malinaw na inilalagay ka sa posisyon na mararamdaman mong ikaw ay isang tagalabas at pangalawang klaseng mamamayan. Dahil wala itong sinasabi tungkol sa pagkakapantay-pantay. Wala itong binabanggit tungkol sa pagbabahagi, hinaharap at ng estado. Ideya. Sa kabilang banda, meron kang mga batas ng Kamenetz na may tuwirang epekto rin sa aktual na kalagayan sa lupa na sa ngayon ay pumipigil sa pag-unlad ng ating mga baryo at bayan. Kaya ang batas ng Kamenetz sa limbawa ay isang batas na pumipigil sa ating kabataang henerasyon na magpatayo ng kanilang mga bahay. Hinahadlangan nito ang mga lokal na konseho na magtayo ng mga zonang industrial. Pinipigilan nito ang ating mga negosyante na magkaroon ng mga bagong proyekto at mga start-up. Kaya nararamdaman namin ang diskriminasyong ito araw-araw. Araw-araw. At huwag na nating pag-usapan ang lahat ng multa na binabayaran ng ating mga kabataan dahil sa ilegal na pabahay sa mga bayan ng Druze. Malino ganyan sabi ko, may 2 antas ng batas. Pero kung sasamahin natin sila, masasabi ko na lahat ng ito ay naglalarawan ng napaka-diskriminasyong larawan tungkol sa kalagayan ng komunidad ng Druze sa Israel. Kaya talagang himayin natin ang mga batas na ito. Magsimula tayo sa Nation-State Basic Law. Pinasa ito ng Knesset noong 2018. Sa madaling salita,
Itinatakda nitong ang Israel ay nation state ng mga Hudyo na may pambansang sariling pagpapasya, isang karapatang para lamang sa mga Hudyo sa Israel. Itinakda rin nito ang Hebrew bilang opisyal na wika habang ibinaba naman ang Arabic sa isang espesyal na katayuan. Hanggang ngayon, ang Hebrew, Arabic at Ingles ay magkakapantay ang antas. Pero hindi lang doon natatapos iyon. Pinaprioridad din nito ang pagpapaunlad ng mga pamayanan ng Hudyo. At dito ko iniisip na pumapasok ang batas na Kamenetz. At ang batas na Kamenetz ay pangunahing batas na tumutulong sa mga otoridad na sugpuin ang ilegal na pagtatayo ng mga gusali. Kaya kung binibigyan mo ng prioridad ang mga permit sa pagtatayo para lang sa mga pamayanan ng Hudyo, ang mga hindi Hudyo ay madalas na nahihirapan o limitado ang kanilang mga permit sa pagtatayo. Kaya napipilitan silang martayo ng illegal. At pagkatapos, may batas na Kamenetz na nagbibigay kapangyarihan sa gobyerno na mas aktibong gibain ang mga bahay, maglabas ng utos ng pampapaalis at bunpo. Sinasabi mong dahil sa mga batas na ito, nagiging pangalawang uri ng mamamayan ang mga Hudyo sa Israel. Grabe. Sabihin mo, kami, ikaw, ang pinakamagandang paraan para ilarawan ito, ang mga pagbabagong ipinipilit natin sa ngayon at ang pagkakaiba sa pagitan ng deklarasyon ng kalayaan at ng mga batas ng nation state. Kung kukunin natin ang dalawang ito, masasabi kong mga manifesto. Kaya meron tayo sa Deklarasyon ng Kalayaan, malinaw na sinasabi na ang Israel ay isang estadong Hudyo na nagbibigay ng pantay na karapatan sa mga mamamayan nito anuman ang kanilang kasarian, lahi at kulay. Kung saan meron kang batas ng nation state na tumatalakay lamang sa pagiging Hudyo ng estado. Ang hinihiling lang naman namin nitong mga nakaraang taon ay magkaroon ng isang salita sa batas ng nation state, pagkakapantay-pantay. Dahil para kay Amir, apo ng unang miyembro ng Knesset, at isa sa mga leader ng Druze na nagtulak para sa integrasyon ng kabataang Druze sa mga puwersang pansiguridad at IDF noong dekada 50. Si Amir na naglingkod sa mga unit ng parachutes. Si Amir na itinuturing ang sarili bilang ganap na Israeli at bahagi ng lipunang Israeli at ng Estado. Tinatanong ko ang sarili ko kung paano nga ba ipinapakita ng mga batas ng nation state ang aking nararamdaman para sa Estado ng Israel. Kung saan nakikita ko ang sarili ko bilang isang hindi Hudyo na Israeli sa Estado ng Israel. Pero ang tungkol sa batas ng nation state ay pinag-uusapan nito ang pambansang pagpapasya sa sarili. Ngayon, ang pangunahing lupain ng mga Druze ay hindi lang sa Israel, kundi pati sa Lebanon at Syria. Traditional, kilala ang mga Druze sa mga bansang iyon sa matinding katapatan sa kanilang bansa. Kaya kung wala ka, sang-ayon ako sa iyo. Kung wala kang pambansang pagpapasya sa sarili, wala tayong problema sa katotohanan na ang bansa. Ang batas ng Estado ay tumatalakay tungkol sa karapatan ng sariling pagpapasya para sa mga Hudyo at ang katotohanan na ang Israel ay isang bansang Hudyo. Walang duda tungkol dyan. Hindi namin kinokontra ang puntong yan. Ang hinahanap namin ang gusto naming makita. Paano? Isang kabataan Druze na itinuturing ang sarili bilang bahagi ng lipunang Israeli, isang mahalagang bahagi ng Estado ng Israel, ay nakikita at iniintindi ang sarili niya sa pamamagitan ng ganitong batas. nakita mo? Kaya nga iminungkahi namin na kung ang batas ng estado ng bansa ay dumating sa dulo ng ganitong proseso, kung saan mayroon na tayong mga batas na tumatalakay sa pagkakapantay-pantay, mga batas na tumatalakay sa pantay na karapatan ng mga minorya. May batas ng estado ang bansa, kaya wala tayong problema rito. Ang naging problema ay ang paglipat natin mula sa isang sitwasyon. Meron tayong isang batas na nag-aalok ng uri ng pagkakapantay-pantay na siyang deklarasyon ng kalayaan. At pagkatapos ng 74 na taon, meron kang mga batas ng estado ng bansa na tumatalakay lamang sa mga aspeto ng Hudyo ng estado ng Israel.
Gusto mo makita ang salitang pagkakapantay-pantay. Eksakto. Kasi nakikita mo, wala, wala, wala. Pero tingnan mo, may isang mahalagang punto na kailangan din nating bigyang pansin. Ang katotohanan ay para sa komunidad ng mga Druze. Tinitingnan nila ang mga batas ng estado ng bansa mula sa pananaw ng pagkamamamayan. Sa halip na tulad ng ibang mga minorya sa Israel, kung saan nakikita nila ito bilang bahagi ng Israeli-Palestinian na alitan. At magkaiba ang mga bagay na yon. Kita mo, napakahalaga nito. Kung natatandaan mo, may 2 demonstrasyon noon sa Tel Aviv noong 2010. At pasensya na, noong 2018. Kaya nagkaroon ng demonstrasyon ng mga Druze kung saan pangunahing panawagan nila ang salitang pagkakapantay-pantay sa loob ng batas ng estado ng bansa. Kung saan ang isa pang demonstrasyon na sumunod makalipas ang 1 linggo ay mas tumalakay kung paano naaapektuhan ng mga batas ng estado ng bansa ang hidwaan ng mga Israeli at Palestino.